Sana po darating na sila Kuya Buds mga tol dahil pinuntak ko na rin po sila na nalipat na kami ng ibang location. Hindi na doon kami sa Manggahan mga tol. Alito po sila mga tol. Sobrang dami nila mga tol. At hindi ko talaga yun po mga tol. Isang pagpalang araw po sa inyong lahat yan mga tol. Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Dito pa rin po ako ngayon sa gubat mga tol. Patuloy pa rin po ako sa pagsunod po sa aking asawa mga tol. At hindi ko pa rin po mailigtas dahil sa sobrang dami po talaga ng nakabantay sa kanya. At napakalakas ng ulan ngayon mga tol. Kaya nagkuha ako ng dahon ng anahaw para hindi ako mabasa masyado. At pinilit ko po sana mga tol na iligtas yung asawa ko kagabi. Ngunit nakita nila ako at hinabol nila ako mga tol. Kaya nagbalik po ako sa pinagtaguan ko. At hanggang ngayon mga tol, sinusundan ko pa rin sila. Diyan po sila sa unahan mga tol. Nagpapahinga rin sila dahil umuulan. At nagawa po sila ng isang trapal na pinagsisilungan nila mga tol. At nakontak ko na po sila Kuya Buds mga tol, sila Brad Julius. Ngunit nakalipat na po kami ng ibang lugar mga tol. Sana po mabasa nila yung bago kong mensahe sa kanila na pinaabot ko sa messenger ni Kuya Buds at ni Brad Julius. Na nakalipat na kami ng ibang lugar mga tol. Nilipat nila ng ibang location yung asawa ko at si Brad Pidot. Hindi ko po alam mga tol kung ano na po yung sitwasyon ngayon ni Brad Pidot dahil nawala po sa paningin ko mga tol. Dahil sinundan ko po yung asawa ko mga tol. Sana po makita yun ng iba kong kasamahan na makita nila si Julius. At si Kuya Buds mga tol para magtulungan po kaming lahat dito sa gubat mga tol para mas madali na mailigtas namin yung mga bihag, si Pidot at si yung asawa ko po mga tol. Sana po tulungan niyo po kami mga tol na ipagdasal mga tol sa kahit anong kapahamakan dito na madaanan namin dito sa gubat mga tol. Kaya kahit sobrang pait man ang panahon mga tol, patuloy pa rin po ako. Napakalakas po ng ulan dito mga tol. At kanina pa po ako sunod ng sunod sa kanila. Ngunit medyo nasa malayo lang po ako mga tol. Yun po sila mga tol. Nagpapahinga rin sila. At hindi lang po ako lumapit masyado para hindi rin ako makita. Ay, sobrang lakas po talaga ng ulan mga tol. Buti na lang nakadaan ako kanina ng dahon ng anahaw. At mayroon akong napagsilungan na. Mayroon naman sana akong silupin dito sa bag mga tol. Ngunit makikita po nila ito pag ginamit ko dahil kulay blue po ito mga tol. At baka makita ng mga kalaban o bandido. Kaya yung dahon ng anahaw na lang yung ginamit ko mga tol. Dahil kasing kulay rin niya yung mga damo dito. At nasisiguro ko po na hindi ito makikita nila. Sobrang dami nila mga tol. Kasama yung asawa ko. Binabantayan nila parati. Nilapitan ko po yung kagabi yung asawa ko mga tol. Hindi po talaga ako nag-success dahil sa nakita ko ako ng mga kalaban. At malapit po nila akong mahabol. Buti na lang talaga nakapagtago ako agad at hindi nila ako nasundan mga tol.
Sana po darating na sila Kuya Buds dito mga tol, dahil nakontak ko naman yun sila. Binigay ko na yung location na bago. Dahil sobrang nag-alala na po talaga ako sa kalagayan ng asawa ko mga tol. Sana po ligtas po ngayon din si Brad Pidot mga tol. Dahil hawak siya ngayon ni Commander Butakal at iwan ko po kung yung naghahawak ng cellphone ni Pidot mga tol kasama pa niya ngayon, dahil narinig ko sa mga bandido mga tol. Tinutugis rin ng mga kasamahan ng mga bandido ngayon mga tol yung may naghahawak sa cellphone ni Pidot, dahil nalaman daw nila na may plano daw ito. Iwan ko po kung tama ba yung narinig ko. Ngunit yun po yung narinig ko sa mga sabi-sabi mga tol. Patuloy pa rin ako mga tol sa ayun po sila mga tol. Nagpapahinga sila dahil sa sobrang ulan din. Yan po sila mga tol. Kasama po nila yung asawa ko. Hindi po ako pwedeng lumapit mga tol dahil sobrang dami po talaga nila. At baka makita na naman nila ako ulit. Palayo pa ako sa kinalalagyan nila mga tol. Sana po darating na sila Kuya Buds mga tol, dahil kontak ko na rin po sila na nalipat na kami ng ibang location. Hindi na doon kami sa Manggahan mga tol. Dadalhin daw nila to kay Commander Bangkil, itong asawa ko mga tol. May isa silang commander na kasama-sama. At yun po ay mahirapan talaga ako sa paglapit mga tol. Dahil napakalakas din ang commander nila na kasama mga tol. At gustuhin ko man na iligtas yung asawa ko kaagad mga tol. Ngunit hindi rin pwede mga tol, dahil sa baka mapaano rin siya, dahil napaghandaan na rin ko ng mga kalaban mga tol. Dahil alam din nila na ililigtas din namin ito kaagad sa mas lalong madaling panahon. Lalo na ngayon naka-alerto silang lahat dahil sa pagkahuli ni Brad Rimart ng nakaraang araw. Sobrang galit ng kalaban namin mga tol, dahil naligtas din agad. Nagpapatrolya na naman sila mga tol. Kahit ulan, ulit talaga nila na magpatrolya. Dahil ayaw talaga nila mga tol na iligtas yung asawa ko mga tol. Dahil naka-alerto silang lahat dahil sa nakita nila ako kagabi mga tol. Dahil sinubukan ko na iligtas yung asawa ko kagabi mga tol. Hindi po ako nagsasucceed mga tol, dahil akala ko natutulog na sila. Yung iba pala ay nagigising pa, nakaakyat sa puno ng kahoy, kaya nakita nila ako agad mga tol. Dalik-dalik po akong tumakbo at lumayo para hindi rin ako nila mahalata masyado mga tol. Ngayon hindi na sila kumpiyansa mga tol, lagi na silang nakaalito sa bawat pagpapahingaan nila na lugar. Mayroon po silang mga pinapapatrolya ng mga kalaban o bandido.
Tagulilog po ako mga tol para hindi nila ako makita. Yan po yung tubo nila mga tol. Sobrang lakas ng ulan. Alerto po sila mga tol. Ayan mga tol. Nakalapit po ako konti mga tol. At yun po yung asawa ko mga tol. Diyan po sila nagpapahinga. Ngunit sobrang dami talaga nang nakabantay mga tol. Kaya hindi ko po talaga lapitan o mailigtas sa pagka ngayon mga tol, no? Dahil sa delikado rin po kung pipilitin ko to, baka mahuli ako o mapaano yung asawa ko, dahil pag iinitan talaga nila yung asawa ko mga tol pag pinilit ko yan tapos hindi ko na kuha. Sobrang dami nila mga tol. At hindi ko talaga lapitan mga tol. At sana po mga tol i-share nyo po itong video na to sa mga kasamahan ko sa kanila ni Kuya Buds Julius, na Brad Julio, Dave, Remart at si EJ mga tol. At sabihin nyo po sa kanila mga tol na nandito na po kami sa ibang location at wala na po kami doon sa puno ng maraming mangga, dahil dinala nila dito mga tol dahil gusto nila na ilipat ng ibang lugar papunta doon kay Commander Bangkil. At sana po mga tol magkita kami nila Kuya Buds dito o yung mga kasamahan ko para sanib puwersa po kami mga tol, no? Para mas madali na mailigtas ko to, dahil mahirapan po talaga ako mga tol pag ako lang isa, dahil makikita nyo naman po mga tol na maraming nakabantay at hindi ko rin po pipilitin to na magpadalos-dalos ako, baka mapaano ako o mapaano yung asawa ko mga tol. At pag-iisipan ko po talaga itong ng maigi kung paano ko to mailigtas at hihintayin ko po yun sila Kuya Buds mga tol, no? Dahil alam ko po na sila lang po yung makakatulong sa akin sa sitwasyon na ito mga tol. Gusto ko man na iligtas mga tol sa kahit anong oras, ngunit iniisip ko rin po kung ano po yung kadadatnan ng lahat ng pag pinilit ko po mga tol. Baka magkakamali ako, baka mayroon na silang plano dyan kung bakit nila ginaganyan yung asawa ko. Ginagawa nilang pain yan mga tol para makuha kami ng mga kasamahan ko o makuha nila ako, mahuli nila ako ulit. Kaya pinagtsagaan ko na lang muna mga tol na susundan ko lang sila hanggang sa makaabot yung mga kasamahan ko dito at magsanib pwersa po kami mga tol para sa mas malakas din na pwersa namin mga tol, no? At pagpasensyahan nyo na po muna ako mga tol kung ito lang po yung ginagawa ko ngayon. Sa ilang araw ko na sunod-sunod lang dahil iniisip ko rin po kung ano yung tama mga tol. Okay lang sana kung 2, 3 o 4 yung nakabantay dyan mga tol, dahil kakayanin ko po yan. Ngunit sobrang dami po kasi mga tol At mayroon pang mga naka-sniper.
Yun. Sobrang dami nila. Yun po yung asawa ko mga tol. Parang lilipat na naman sila mga tol. Dahil kinuha na nila yung trapal na ginamit nila sa pinasilungan nila sa ulan mga tol. Lilipat naman siguro sila ito ng ibang location mga tol. At pilitin ko talaga mga tol na susundan ko ito. At hindi ito mawala sa aking paningin para sa kaligtasan ng aking asawa mga tol.